Magandang araw mga ka-farmilya. Ngayon naman mag-unbox tayo ng mga halaman natin, ng ating mga bougainvillea na in-order natin online. So tara, simulan na natin. So ito, dumating na nga yung ating mga halaman. Galing pa ito sa Nueva Vizcaya. Ganong kalayo. Actually, hindi ako ang umorder nito. Yung mother ko. Napakahilig niyang umorder sa malalayo. Pero wala siya dito sa Pilipinas. Order lang siya ng order at dito pinapadala. Tingnan natin. Na-delay ito. Dapat matagal na itong dumating. Na-delay kasi halos isang linggong umuulan. Isang linggong ulan ng ulan. Hindi lang dito, pati sa Maynila. Ang dami nang lubog na area sa Maynila. Yun. So, nag-aalala ako dito. Napakatagal sa daan. So, ito. Mukha namang mga buhay. Kailangan lang talaga may lipat. Parang inabot ng isang linggo sa daan. Kailangan lang may lipat na agad. So, iriripat na rin natin. Parang marami-raming lupa ang kailangan dito. Hindi ko rin alam kung anong mga variety to. Ang liliit pala. 1, 2, 3. Ganda oh. Sana walang pare-parehong variety. 7, 8, 9. Siyam. Oh, maganda naman yung pagkakapak niya. Yun, natapos na. Iriripat naman natin to sa malaki-laking pot. So yun, magmimix muna tayo ng lupa ng ating pagtataniman nito. Medyo marami-rami tayong kakailanganin, dami nito. So dito lang ako kumukuha ng ginagamit ko pang halaman sa likod bahay namin. Ang maganda kasi dito sa amin, ang lupa dito mabuhangin. Magandang gamitin sa ating bougainvillea ay yung mabuhangin. Ang mixture ko kasi nito, lupa, tapos coco peat, at saka rice hull. Malaking faktor sa pagpapaganda ng bougainvillea yung ating pinagtataniman. Doon nakasalala yung ganda, tapos yung galing mo pag-aalaga. Yun, yung lupa dito napaka mabuhangin, napakabuhaghag niya. Kapag ganitong tag-ulan, okay lang na mas marami ang lupa. Nagbabawas ako ng rice hull kapag ganitong maulan ng panahon. Ayaw din naman ng bougainvillea yung laging basa. So yun, tapos na natin lagyan ng lupa. I-prepare naman natin ngayon yung rice hull at saka yung konting coco peat. So, hahaluan na natin ng ating rice hull. Maganda sana ang rice hull na gamitin yung lumang-luma na. Pero itong nakuha ko, bago pa. Pero pwede na rin to. At sa paghahalo ko ng rice hull at ng coco peat sa lupa, hindi ako masyadong technical. Okay na sa akin yung mahalo ko, tansyahan lang. Nalagyan na natin ng rice hull ngayon yung ating lupa. Susunod naman natin yung coco peat. Konti lang ilalagay natin coco peat kasi nga ito yung maulan na season. So ayokong laging basa yung lupa ng ating bougainvillea, lalo na't kalilipat lang. Mas maunti ito sa karaniwan kong inilalagay. Halos mga 10% lang siguro itong coco peat. Dati mga 30%. Pero dahil nga maulan yung panahon,
10% okay na. Pag hinalo na natin siya, halos hindi mo makita yung coco peat sa mixture kasi napakaunti lang niya. Yun, natapos na nating i-mix, ililipat na natin yung mismong halaman dito. Yun, may nakasulat pala. Choco Pink. Choco Pink. Yun. Tapos itutusok natin yung kutsara na may pangalan nila. Hindi ako talaga makatanda sa pangalan ng halaman masyado. Malala ko ngayon, mamaya hindi na. Wow. Itong isa maganda, 3 sanga niya kasama. So yun, ilipat na natin lahat sa kanilang mga bagong pots, yung ating mga bougainvillea. Didiligan na lang natin to. Ililipat natin doon sa kanyang pwesto, tapos didiligan natin. Natapos na naman tayo sa isa na naman nating video, mga kaparmilya. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-iwan ng comment sa ating comment section sa baba. At kung meron kayong natutunan, huwag natin kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Salamat!